nakat, parang lalamunang kumate. So, sinasabi ko kanina, yung mga tao dyan nalalagas 50%. Sa buong industriya yan talagang mauubos yung health mo. Una-una, puyat. Madaling araw. Pag umulan, napaka-importante ng attendance. Umulan, bumagyo, pagbangka ka dyan, talagang kailangan pumasok. Kasi holiday sa bansa, sa Amerika, wala silang pakialam doon. Di naman holiday sa kanila eh. O kaya, lumindol dito, bumagyo. Di ba nakita nyo sa balita, lumindol, pinapabalik agad sa building, yung mga BPO agents? Kasi, wala naman sa Amerika yung lindol. Kaya, inaano nila, umalik ka kagad. Kasi heads nga, head count, account, talagang karni-karni talaga. I mean, the human meat. Kasi ano yun eh, malalagas talaga. Ang dami ko na nakitang mga kabataan na namumutla. Puting-puti talaga. Puting-puti. Nakikita ko talagang, yung hinihimatay sila eh, sa production. Kasi nga, hindi sanay sa puyat. Di ba? Hindi kagaya ng mga may edad na, talaga sanay sa puyat yan. Actually, konti lang ang tulog niyan. Pero yung mga bata, yung mga galing lang high school, ang papayat, ganun, talagang namumutla. So nakakita ko, sabi ko, uy, medyo proud pa ako. Isipin mo, mga kabataan, bumabagsak. Pero ako hindi. Diba? So yun lang. Pero talagang karne-karne lang talaga, paubusan. Tapos meron, di ba mga healthcare, may mga insurance. O, pagka nagpa-check ka sa mga insurance, pina-check ko yung boses ko, pina-check ko yung tenga ko. May flashlight, tinignan na gano'n. Okay, back to work. Pinala mo na kung, salta ka ba? Okay, back to work. Pinipilit nila talagang mag-back to work dahil napaka-importante talaga ng head count. Yun talaga ang pinaka-ano nun. Kaya sabi nila, kahit na anong mga infractions nyo, kahit na may problema kayo sa trabaho, kahit na sabihin na natin, meron kayong mga critical error o meron kayong hindi sinunod na batas dun sa, huwag ka lang manununtok o huwag ka lang mananaksak sa loob ng production o huwag mo susunugin yung building. No? Basta pumasok ka lang. Okay ka, tatagal ka talaga. Ang mga tinatanggal sa mga call center ng termination, yung mga laging no call, no show. Yung laging hindi tumatawag, nawawala na lang bigla. Yun ang tinatanggal talaga nila. Ayaw nila ng ganun. Kasi attendance talaga matindi. So ngayon, teleperformance, sabihin nyo, kahit na ano pang sabihin ng mga tao tungkol sa teleperformance, syempre, doon ako nagsimula, no? So, yun ang training ground ko. Wala akong masasabing hindi maganda sa kanila. Doon ako nagsimula kasi. Kumbaga, binigyan nila ako ng chance doon. Kahit na napunta ako sa healthcare. Wala akong alam, di ba? Meron naman palang mga chat ng tsaka email. Tapos ngayon, after 6 months yun, no? Pagtapos noon, yun sa Taskas naman, yung kala ko pa rin voice, no? So, pagpunta ko doon, sabi ko, naghahanap ako ng voice or any. Sabi ko, any na naman. Sabi niya, ang opening namin is email. Sige. So, wala akong kaalam-alam kung anong ginagawa sa email. Akala ko, nag-i-email ka habang may kausap ka pa rin. Yung pala, pag email lang talaga. So, ang daming email. Ang mga nagbo-voice, yung mga katabi mo. Ang dadaldal, no? Kumakanta, gano'n, chismis, gano'n. Nagjo-jokes, lumisigaw, tatawanan. Yun na nagbo-voice kasi nag-i-email lang kami, sila lang kumakanta, no? Non-stop yun, non-stop. Non-stop na kanta nila, kantahan. Nagbibidyoke. Dahil sa email nga lang. No? So yun lang napansin ko, para na rin sila nagko-call. Kasi gumagana pa rin yung bunganga, di ba? Pero email pala siya. So yun, tumagal ako ng 1 year. Kasi maganda naman talaga sa Taskas, maganda yung environment niya. Tapos, ayun, masaya yung mga tao. Tapos may food. Yun ang maganda sa may food. Kaya lang pag di ka nag-ingat dun sa food, tataba ka. No? Kasi every month, tumataba ako ng 1 kilo. No? 1 kilo. So, hindi rin maganda, di ba? Kasi, yung pagkain, bibigyan ka niya ng, sa 5 days mo in a week, di ba? 2 days off, no? 5 days mo in a week, bibigyan ka ng 5 meals. Ngayon, pag yung ibang tao, nag-absent, o nag-leave, may leave eh. Meron kaming 2 days leave in a month. May kasamang pagkain yun. So, pagbalik mo,
sobra na yung pagkain mo. Kasi papasok ka ng 3 days pa in a week, 5 yung meal mo. So, ibig sabihin, sobra yung pagkain. So, pag pinilit mong kainin yun, talagang tataba ka ng tataba. At hindi lang yun. Yung mga kasama mo, meron silang extra meal. Pwede nila ibigay sa'yo. Diba? Let's say, ang ulam, spaghetti, ang pagkain, spaghetti, tapos may kasamang leche plan. O, pag ayaw na nila, o sige, kunin natin lahat yan. Tatlong spaghetti, tatlong leche plan. Kainin nyo lahat yun. So, ibig sabihin, parang kumakain nang di ka naman gutom mo. Talagang kinakain mo lang kasi libre, no? Tapos, di pa ako nakakita na nag-uwi kasi pinagbabawal nila yung nag-uwi. Kasi minsan daw pag-uwi sa bahay nagpapanis, no? So, yun ang industriya ng BPO na nakita ko. Pero in that sense, pagdating ko nun sa task, kasi nakakilala ko ng mga friends na galing sa VA, virtual assistant, no? Tapos tinuro din sa akin yung mga skill shop, yung Google certification, libre. Siguro estimate ko mga 90 na lessons. Tapos bibigyan ka ng certificate pag natapos mo yun. So, AI na kasi ngayon. Lahat ng mga software ngayon ni AI na. Kaya ito, pinag-aaralan ko, AI. Pagbebenta, AI. Paghanap ng data, search, Google Maps, Google Discover, diba? Gmail. Lahat yan, puro AI na. Google Shopping, no? So, pag-aralan mo kasi pwede kang makakuha ng kliyente tungkol sa AI-powered performance maximum. Ibig sabihin nito, pagka meron kang multiple channels sa lahat ng Google accounts, no? Sa lahat ng Google accounts, yung mga Google Maps nga, ano pa ba? Instagram ba? Kanila na rin ba? So, kung meron kang mga accounts dyan, pagsasama-samahan niya, i-consolidate ng AI. Tapos, kung ano yung lumabas sa isa, lalabas din sa iba. No? Tapos, i-adjust na niya. Ano ba? Nag-post ka ng picture sa YouTube, no? Sa YouTube. Kanila din 'yon. Yan. Pagka ka sa kanila, nagbayad ka ng advertising, Google Ads Performance Max. Automatic na 'yon, kakalat na 'yon sa lahat ng platforms mo. Tapos ipupush na nila 'yon. Pupush na nila yung mga ads mo. Tapos sila na rin magko-convert. Hindi lang yun, ibahin din nila yung description, tapos ibahin din nila yung title. Naalala nyo yung mga Gemini, tsaka yung AI na Gemini, tsaka yung AI na nagtatranscribe, iibahin niya yung sentence mo, pagagandahin niya. Ginagamit namin yun sa email namin eh. Gagawin na rin nung AI yun. No, AI powered. Yun ang inaaral ko ngayon. So yun ang experience ko sa BPO. Maganda naman, kaya lang talaga nakakaubos ng lakas na. Buti na tapos ko yung 1 year na bala ko. Kasi bala ko nga 6 months lang eh, para 6 plus 6. 6 sa TP, tapos 6 sa Taskas para maging 1 year. Kasi pag naging 1 year na, mataas na yung sweldo. Kasi nagsisimula yung mga sweldo na sa 18, 19, no? Pag inad mo pati mga pagkain niya sa 21, ganun. Pero dapat sana nasa 30, 28, 30, 35, mga ganun na after a year. So dapat talaga mag-transition ka na sa iba kasi makakuha ka na ng 30, 35. Kaysa mag-antay ka dun sa isang BPO at i-increasean ka lang ng 800 a year, no? So matagal yung proseso. Pero pag lumipat ka na kagad, nag-i-increase na kasi yun talaga yung level ng bayad dapat sa'yo kasi inflation na, mataas na masyado. 'Di ba? Yung presyo siguro 10 years back pa yung mga presyo ng BPO. Kaya nga ang hanap nila mga katatapos lang ng high school, no? Mga bata pa talaga. So kasi kakagatin nila yun kasi wala pa naman silang experience, no? New hire tsaka kung wala nang yun na, convenience. Yun, sinasabi nila, convenience. Yun. So, pwede kayo, wala namang age limit sa BPO. Gusto nyo subukan. Tapos meron namang mga day shift kung gusto nyo talaga. Mga day shift. Makakahanap kayo. Yung mga local accounts, kagaya ng mga GCash Philippines or yung mga Lalamove, ganun. Or basta yung local. Medicare. Yan, meron ganyan mga government offices, meron lahat na rin eh. Hindi na talaga nag-absorb ng locally yung mga companies para
para sila na mag-operate ng customer support. Kasi mas magastos pa eh. Kaysa ibayad mo sa ibang kumpanya, sila na mag-take ng risk. Kasi totoo niyan, kaya lang, ang tinatanggap mo dyan yung mga galit ng mga tao eh. Galit, sigaw. May reklamo eh. Kaya nga tumatawag yan, may reklamo eh. So, sasagutin mo, yung galit nila. Yun ang yata, sabi nila, yun ang binabayaran sa'yo. Kasi, kung AI ang sasagot dyan, hindi nila makayang inisin yung AI. Robot yun eh. Gusto nila yung masigawan yung tao. Gusto nila laitin yung tao. Eh, yung robot, yung AI, laitin nila, hindi mo sila papansinin, di ba? So, ng tao, laitin niya yung tao. Pero makikita mo naman, di ba? Alam mo, sobrang galit ng ibang tao, barya-barya lang naman pinag-uusapan. Sense lang, pero sa galit, no? Sa galit ng ano. Sabihin, ba't kaya may mga taong gano'n, no? Ikaw na nga, siya na nga binibigyan mo ng pera, siya pa yung galit na galit, no? Ewan natin, ba't ganun? Eh, yun na experience ko, pero kaya nyo yan. Peace.